Ngayong buwan ng Disyembre, kaliwat kanan ng preparasyon para sa nalapit na Kapaskuhan ngayong taon. At isa sa mga pinagkakabalan natin ang paghahanda ng mga regalo para sa mga bata. Pero bago ang lahat, nakasisiguro ba tayo na ligtas ang mga laruang ito sa kanila? Totoo yan, Prof. Dahil ngayong Disyembre, katuwang natin sa kaligtasan ng mga bata ang National Safe Toys and Gifts Month upang matukoy natin ang mga toxic toys at mga safe na laruan para sa mga kabataan. Para bigyan niya tayo ng mahalagang impormasyon sa kampanyang ito, makakasama po natin ngayong umaga ang Ban Toxics campaigner na si Sir Tony Dizon. Good morning po and welcome to Rise and Shine Pilipinas, Sir Tony. Good morning, Prof. P. and Miss Leslie. Magandang umaga po sa ating lahat. Rise and Shine, Sir Tony, para Yes. sa kaalaman na ating mga manonood, ating mga ka-RSP, saan po ba, tungkol saan itong National Safe Toys and Gifts Month at bakit mahalaga malaman ito lalo na ating mga magulang? Unang-una, nagsimula ito way back 1995 pa. Okay. Mostly sa US nagsimula ito dahil nga mas pinahihigpit kasi yung pagbabantay doon sa mga produkto na pumapasok sa kanilang mga bansa. Tapos kumalat na ito worldwide. Marami na rin mga bansa nag-observe nito, nagse-celebrate. At ang pinaka-objective talaga nito, Prof. P. Miss Leslie, ay para i-raise ang awareness. Lalong-lalo ng mga consumer, ng public. Dahil nga sa presence ng mga, hindi lang hazards, but rather yung mga chemicals na ginagamit sa paggawa, lalong-lalo na ng mga laruan. Ayun, sa dami po ng laruan ngayon sa market natin. Meron sa mga stores, meron din sa mga online stores. Paano po ba malalaman kung delikado o may toxic chemical po yung mga laruan? Madalas lagi tinatanong sa atin yan napakahirap talaga. Lalo na ngayon, medyo budgeted ka sa pagbili. Yes. So ang best na lang na pagpupunta ka at bibili ka, ay alamin lang kung magkano yung presyo ng laruan. Pagkasya ng budget, bibilihin mo na yan. Madalas nga ngayon, mas na-experience namin, sa bargain shops talaga pumupunta yung mga tao kasi mas marami. Halimbawa, kung ang inaanak mo 10, di gagastos ka lang ng almost 300 pesos kasi good for 4 items per 100 So napakamura, no? So doon ka na lang, may masisave ka pa. So napakahirap at napaka vulnerable dito, Prof. P, talaga. Yung mga medyo abot kaya lang yung budget nila kasi talagang doon sila mapupunta doon pa lang sa mga nasuri natin ng mga laruan. Halos karamihan talaga nito talagang bagsak sa dalawang pamamaraan. Okay. Una, in terms of labeling. Yun na lang sana yung ating pamantayan para makita kung safe yung laruan. Sa label pa lang. How? Hindi kumpleto kaagad Merong 5 pamamaraan ito. Una, kailangan may manufacturer. Okay. Nakalagay yung information. Ikalawa, dapat nandyan yung mga ilang cautionary statements, hazards. Ang madalas na nakikita lang kasi natin ngayon parang choking hazard lang. Pero other hazards wala, no? Lalong-lalo na kung gawa sa plastic yung laruan, no? Wala yung ibang hazards. Third ay dapat may mga instructional materials kasi hindi pa pwedeng yung laruan dinesign siya or dinevelop tapos bibigay mo na lang sa bata without any information kung anong gagawin niya doon. At yung pang-apat doon ay yung iba pang mga information. Halimbawa kung merong mga ilang safety standards na dapat ay nasa label nitong mga laruan. At yung pinakahuli na kung saan pinaka-importante, dapat meron itong license to operate number. Okay. Ang license to operate number, ibinibigay ito sa mga manufacturers na binigyan ng lisensya ng ating pamahalaan o ng ating regulatory agencies. Pag wala po nitong 5 elements na to, please, wag na po nating bilhin or wag nating tangkilikin yung laruan. Dahil kahit pa gaano kamura, dahil nga hindi to dumaan doon sa regular na regulatory inspection and standards na meron dito sa ating bansa. Okay, but let's be honest, karamihan kasi sa mga ganong mga klaseng laruan, mga medyo mahal. Tama tayong yun. mga Pilipino, syempre, dun tayo sa mura. Tipid. Kaya lang, ang problema is we don't have those information sa mga murang klase mga laruan. So, how are we going to deal with this considering the socioeconomic status part? Tama yun. Kaya nga mas pinupursige talaga natin. Dalawang pamamaraan. Una, i-raise talaga natin yung awareness ng mga tao na maging maingat sa kanilang pagbili. Ikalawa, syempre yung regulatory aspect nito. No? Okay. Una, pagpasok pa lang kasi, katulad sa ibang bansa, ang ginagawa kasi nila, bago pahintulutan yung isang manufacturer na ibenta or ibagsak yung kanilang mga produkto, susuriin nila yan.
dito sa atin medyo may konting How do we do? kakulangan doon. Paano bang intervention ginagawa sa Pilipinas for that? Dapat talaga pagpasok niyan kung sa mga port of entries natin, kung yan ay legitimate, dadaan talaga yan sa Bureau of Custom. At Okay. from the Bureau of Custom, meron tinatawag na joint memorandum yan with the Food and Drug Administration, i-inform ang FDA na may pumapasok na ganitong Okay, produkto. after FDA. Tapos i-inspect nila talaga yan. Susuriin nila, Okay. pag yan ay kumpleto in terms dun sa kanilang shipment requirements at everything, bibigyan niya ng lisensya at papayagan na yan magbenta dito sa atin. Unfortunately, hindi nangyayari Ba't yun. nakakalusot? Hindi Nakakalusot. nasusunod yun for sure kasi maraming mga laruan, yung as in talagang minsan 10 piso lang, minsan yung sobrang mga mura, tapos makikita mo talaga na parang saan kaya ito galing. Paano kung local? Oo. Kung local, mas ano pa nga mas efficient supposedly dahil nga Okay. mas madali. Dito madali mo kagad i-determine sino yung manufacturer niyan. Madaling itukoy. Pero pag dito galing sa ibang bansa, hindi kompleto yung label, sino yung hahabulin? Di ba yun yung pinakamahirap? So possibly importer na lang talaga yung kailangan matukoy kung sino o saan galing ito. Sir Tony, paano po yun? Kunyari, yung mga nasa ahensya po ng gobyerno, ano po yung mga programa na ginagawa nila para at least man lang, kasi parang iba, parang chinecheck yung mga stores, tinitinan yung mga laruan. Ano ba yung kinukumpiska o hindi? Tama Kasi yun. like right now, lead content, madalas maging topic yan kapag papalapit na ang Pasko. Is that the only thing that we should be doing right now? Well, pinakamahalaga talaga yan. Kaya nga, Prof P, nung pagpasok pa lang ng bare months dito sa atin, nanawagan na kagad Yes. tayo ng inspection. Kailangan kasi ma-inspect. Lalo na ngayon, no, halos ilang araw na lang, holiday season na dito sa atin, dapat continuous yung inspection. At may karapatan, may kapangyarihan din, even our local government, na mag-confiscate. Especially kung may paglabag doon sa mga produkto. Local government can do that. Local Okay. government can do that bukod sa regulatory agencies. Pero yun sana, inaasahan sana natin na mas visible yung ating mga local officials sa dito sa mga ating mga pamilihan. Okay, the parents here are important. Especially we're talking about the National Save Toys and Gifts Month. Ano ang pwedeng maging gampanin or the shared responsibility part for the parents ngayong we're talking about this National Save Toys and Gifts Month? Napakahalaga dahil sa kanila talaga nakasalalay. Sila yung bibili, sila yung supposedly dapat mag-inspect, mag-check, magsuri ng mga produkto na to. Yung mga kids natin, pag nakita nila yun, talagang it doesn't matter kung pasado ba o hindi. Correct. Talagang kung paborito Kuha niyang agad laruan, kukunin niya kaagad yan. So, napakahalaga ng role ng mga magulang para mabantayan, masiguro na yung mga laruan na kanilang ibibigay or bibilin para sa kanilang mga inaanak or anak ay maging safe ito para sa kanila. Bukod doon, Prof P, gusto ko rin sana ipaabot din na merong regular yung ating monitoring na ginagawa. Okay. So aside from the label kasi, yung isa sa sinusuri natin dito, yung binanggit mo nga ngayon, yung presence ng chemical na kung Okay. saan ito talaga medyo nade-desperate na kami kasi paulit-ulit natin itong sinasabi, pero may mga manufacturers pa rin talaga na nagpo-produce ng ganitong mga laruan na nagtataglay pa rin ng mga nakalalasong chemical katulad ng lead. Pinagbabawal na po yan dito sa ating bansa. So, Kailangan yata mas malalang punishment ang gawin sa kanila. I feel. sa totoo lang, medyo malala na nga, yung mabigat na nga yung punishment dahil sa under the FDA Act, ay 500,000 kagad, no? At saka Parang pagkakakulang maliit yata sa maliit pa kanila. ba? Parang Kaya gusto siguro nila, ganyan. parang gusto nila lakihan pa para Oo. sumunod Oo. Kasi kung bawal, dapat alam na nila yun. Diba? Tama Na yan. makaka-apekto lalo na sa mga bata, kawawa naman yung mga bata pag Yes. na-apekto. Tama yan. Ang isa pang binabantayan natin ngayon, Prof. yan, Miss Leslie, ay yung online. Okay. Dito medyo hirap tayo dahil sa, minsan pag nag-try din tayo, mag-order, galing pa pala ito sa ibang ibang bansa. Yes. So, nang pumapasok, Parang hirap naman yung isa-isayin pa ng customs yun. Exactly, no? Yun yung point natin. Bagamat meron tayong e-commerce law dito, dapat dun pa lang sa pag-entry pa lang ng mga seller ng mga products, pag yan ay kung yan ay regulated or prohibited, dapat automatic take down kagad yung post. Ayun. Para hindi na nga makita naman, ng mga oo. tao. On that note, maraming salamat po sa inyong oras sa pagbabahagi sa amin ng Kalaman, Sir Tony Dizon. Thank you so much. Yun. Thank you, Sir Tony. Maraming salamat. Rise and shine, Pilipinas.